Malapit na ang pasukan mga Miss and Sirs. Iyakan blues na naman po ba ito ng ating mga anak? Ito po ba yung tipong mahuhubaran ka sa higpit na yakap ng anak pagpasok pa lang sa school ground? O kaya naman mukhang kinatay na sa kakaiyak? Siguro ang itatanong mo kung normal lang ba ito. The answer is yes, and there's a deeper reason behind it. Kaya, continue watching this video to know why and what to do. Hi everyone! In this video, pag-uusapan natin ngayon ang papalapit na school opening at kung bakit pumapalahaw ng iyak ang inyong mga anak. Hindi pa man nakakapasok ng classroom at kung ano at paano makatutulong ang parents and teachers to make the transition easier. Narito ang mga dahilan kung bakit umiiyak ang inyong mga anak. Reason number 1, separation anxiety. Kasi for many young children, school means separation from their parents or caregivers. Iniisip nila na, babalik kaya si mommy? Babalikan ba ako dito? Because this fear is very real because they are still developing trust and emotional security. Reason number 2, new environment overload. First day of school is overwhelming kasi bagong mukha, bagong environment, may bagong rules at bagong ingay. Sa bata, everything is unfamiliar. Kaya ang pag-iyak becomes their way of saying, hindi ako ligtas o hindi pa ako ligtas dito sa environment na ito. Reason number 3, lack of routine. Kasi sa bahay, alam nila kung ano ang kanilang routine. Siyempre, mula pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog nila sa gabi. But in school, there's structure, schedules, and expectations they are still learning. Yung biglaang pagbabago can cause confusion and emotional stress. Reason number 4, emotional expression limitations. Alam naman natin na yung mga bata ay kulang pa ang kakayanan para i-express ang sariling nararamdaman kung sila ay kinakabahan o kaya ay natatakot sa bago nilang environment. Kaya ang kanilang option ay syempre umiyak kasi ito ang kanilang communication tool. Ngayon, ano ang pwede nating gawin? So here are simple but powerful strategies. First, stay calm and confident dahil ginagaya ng mga bata ang actions natin. Kaya kung nakikita nilang okay lang tayo, then ganun din ang gagawin nila. Next is to create short and consistent goodbyes. Mga miss, huwag gumawa ng napakahabang paalaman sa gate pa lang. At kung ihahatid, huwag na ihatid at hanapin kung saan nakaupo at magsistay sa loob ng classroom. Paghatid, paalam, sabihin na susunduin mamaya, then sabay alis. Build familiarity before school starts. Paano natin gagawin to? Bago pumasok, maaari kayong magkwento about sa school. Maaari magbasa ng story tungkol sa pagpasok sa paaralan to build good school image. You can also do dramatization ng pagpasok sa school. Like pagising ng maaga, doing simple preparation, para aware siya sa mga mangyayari kapag school time na. Pwede nyo rin siyang iwanan sa kamag-anak na mapagkakatiwalaan ninyo. Ito ay para masanay siyang naiiwan at umaalis kayo. Maaari nyo rin siyang padalhan ng paborito niyang laruan as her comfort thing to regulate emotion. Another thing is, you let teachers build connection. Pagdating sa school, hayaan ang guro na mag-build ng connection sa inyong anak. Remember, siya ang makakasama nito sa buong oras niya sa school. At ito ay para malaman din niya yung separation ng authority ng teacher at ng magulang. Mga messengers, be patient. Kasi sa katagalan ng pag-iyak, mananawa din sila at titigil kapag nakapag-build na ng friendlies at kakulitan sa school yung mga yan. Unless na lang kung may health limitations ang inyong anak na dapat malaman ng teacher ahead of time for safety reasons. At mga parents,
Huwag kalimutang sumundo on time. Dahil kapag kayo ay na-late sa first day of school, sigurado ako agony ang pagpasok at pag-iwan ninyo sa anak ninyo the following day. Remember, crying on the first day of school is not a sign of weakness. It is a sign that the child is stepping into a new world. With patience, consistency, and care, they will learn that school is a safe and a happy place. If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more teaching and parenting tips. See you in the next video. Bye!